Magandang umaga. Ika-25 ng Oktubre, 2025. Narito ang liham ng pagtitipon ng mga agila mula kay kapatid na Joseph Branham. Minamahal na mga tagapakinig ng tape, dumating na ang panahon na dapat tanungin ng bawat isa ang kanilang sarili. Kapag nakikinig ako sa mga tape, anong tinig ng naririnig ko? Ito ba ay tinig lamang ni William Marion Branham o naririnig ko ba ang tinig ng Diyos para sa ating panahon? Ito ba ay salita ng tao o naririnig ko ba ang ganito ang sabi ng Panginoon? Kailangan ko ba ng isang taong magpapaliwanag sa aking naririnig o hindi na kailangan ng salita ng Diyos ang pagpapaliwanag? Ang aming sagot ay naririnig namin ang sinasalitang salita na nagkatawang tao. Naririnig namin ang Alpha at Omega. Naririnig namin siya, ang haliging apoy na nagsasalita sa pamagitan ng mga labi ng tao tulad ng sinabi niyang gagawin niya sa ating panahon. Hindi namin naririnig ang isang tao. Naririnig namin ang Diyos, ang parehong kapon ngayon at magpakailanman. Ang tinig ng Diyos na mas mabilis, mas makapangyarihan kaysa isang tabak na may dalawang talim na pumuputol kahit hanggang sa paghiwa-hiwalay ng buto at nakakaalam ng mga iniisip na nasa puso. Ipinahayag na sa atin kung ano siya noong siya'y naglakad sa Galilea, ay siya rin siya ngayong gabi sa Jeffersonville, ang siya rin sa Branham Tabernacle. Ito ang salita ng Diyos na ipinahayag kung ano siya noon, siya ngayon at magiging magpakailanman. Ang sinabi niyang gagawin niya ay ginagawa na niya. Ang tao ay hindi ang Diyos, ngunit ang Diyos ay nabubuhay pa rin at nakikipag-usap sa kanyang nobya sa pamagitan ng taong iyon. Hindi natin pinangangahas na sambahin ang tao, kundi sambahin ang Diyos sa taong iyon, sapagkat siya ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang tinig at pamunuan ng kanyang nobya sa mga huling araw na ito. Dahil binigyan niya sa atin ang dakilang pahayag na ito sa huling panahon, makikilala natin ngayon kung sino tayo, ang salitang nagkatawang tao sa ating panahon. Hindi na tayo maaaring dayain ni Satanas sapagkat alam natin na tayo ang kanyang ganap na naibalik na birhing salitang nubya. Sinabi sa atin ng tinig na yun, ang lahat ng kailangan natin ay naibigay na sa atin. Hindi na kailangan maghintay, ito ay nasabi na. Atin ito ay sa atin. Si Satanas ay walang kapangyarihan sa atin. Siya ay natalo na. O naman, kayang ihagis ni Satanas ang sakit, depression at sakit ng puso sa atin. Ngunit binigyan na tayo ng Ama ng kakayahang palayasin siya. Sinasalita lang natin ang salita at kailangan niyang umalis. Hindi dahil sinasabi natin, kundi dahil sinabi ng Diyos. Ang parehong Diyos na lumikha ng mga ardelya noong wala pang mga ardelya, iyon ang nagbigay kay Sister Hattie ng hangarin ng kanyang puso, ang kanyang dalawang anak na lalaki na nagpapagaling kay Sister Branham ng isang tumor bago pa man siya mahawakan ng kamay ng doktor. Siya ang parehong Diyos na hindi lamang kasama natin, kundi siya ay nabubuhay at nananahan sa atin. Tayo ang salita na nagkatawang tao. Kapag tinitingnan at pinakikinggan natin ang tinig sa mga tape, nakikita at naririnig natin ang Diyos na nagpapakita ng kanyang sarili sa laman ng tao. Nakikita at naririnig natin kung sino ang isinugo ng Diyos upang akayin tayo sa lupang pangako. Kinikilala natin na ang nobya lamang ang magkakaroon ng pahayag na iyon, kaya tayo ay naging walang takot. Hindi na kailangan kabahan, mabalisa, mabigo, magtaka o mag-alala. Tayo ang nobya. Makinig at mabuhay, kapatid ko, mabuhay. Makinig kay Jesus ngayon at isabuhay, sapagkat ito ay naitala sa mga tape. Hallelujah! Nakikinig lamang tayo at isasabuhay. Oh, nobya ni Jesus Kristo, kay gandang araw na ating kinabubuhayan, ang ating inaabangan, minuto por minuto, anumang araw ngayon, ay makikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Pagkatapos sa isang iglap, lalabas tayo rito at kasama sila sa kabilang panig. Napakalapit nito na tila nararamdaman natin.
Luwalhati, halina't nobya, magkaisa tayong muli sa paligid ng tinig ng Diyos ngayong linggo, alas 12 ng tanghali, oras sa Jeffersonville, habang naririnig natin siyang nagsasalita sa atin ng salita ng buhay na walang hanggan. Kapatid Joseph Branham. Minsay 63-1229E. Ibaling ang paningin patungo kay Jesus. Mga kasulatan, mga bilang, Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang 19. Isaias, Kapitulo 45, versikulo 22. Sicarias, Kapitulo 12, versikulo 10. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Hanggang sa susunod na linggo, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.